Halimbawa, pinatay ko si Dan Fernandez. Hello, magandang araw po sa lahat. Ito na naman po ang programa nating Inday Sara Survivor. Ngayon guys, i-explain po natin dito kung bakit ang tawag kay Dan Fernandez ay si Mr. Google. At paano siya ginisa ng ating magaling na attorney, si Attorney Topacio. Okay, subscribe po guys. Thank you. Lahat po ng pagpatay, sabihin mong may batas, kay walang batas na EJK, EJK yan. Halimbawa, pinatay ko si Dan Fernandez. Halimbawa, hindi ko naman gagawin. Ako isang mapayapang tao, ha? Unless tanggapin niya yung hamon ko, ha? Nga pala, Dan Fernandez, yung hamon ko, ha? Wala pa akong sagot sa'yo, ha? Magkita tayo sa isang neutral place, yung pinagsasabi mo sa Kongreso, ulitin mo sa harap ko, ha? Okay. Ano ba yun? Alin? Hindi ko yata alam yun. Kung ano nung sinasabi, ako daw ay pinapatagal ko yung kaso ni Cassandra Leong para makuha ko yung pera. Mali daw yung advice ko. Sabihin mo sa harap ko. Otherwise, magkikita tayo sa ano. Patapusin ko muna at busy ka. Baka hindi mo maasikaso, nakakaawa ka naman. Baka mag-google ka na mag-google lang. Grabe. Actually, natutuwa nga ako kay Dan Fernandez. Di ba, dinamanda namin yung Quadcom. Opo. Di ba sabi niya, hindi kailangan maging abogado para maintindihan yung batas. Bakit hindi siya ang humarap doon sa Supreme Court doon sa kaso? Ayun. Di ba, mag-google na lang siya habang tinatanong siya ng mga maestrado na Supreme Court. Sabi kanya kasi hindi na kailangan maging abogado Anyway, eto pa, kung bakit extra joke itong EJK na to. Ayun, extra joke. Joke to JK, di ba? Joke, sabi ng mga bata. Okay po. Kung kahit anong patayan, kaya nag-away ang magkapitbahay, Opo. kay pinlano mo, political assassination, Opo. kay aksidente, yung homicide through reckless imprudence, lahat yan EJK Hindi mo na kailangang i-define kung ano yung EJK. Lahat yan extrajudicial killing. Bakit? Dahil hindi na magkakaroon ngayon ng hindi EJK. Dahil ang death penalty ay suspended. Wala pong batas ngayon na may death penalty. So, kahit sinong patayin ng sino man, under any circumstances, EJK yan tawag. EJK yun extrajudicial killing. Kailangan mo pa bang i-define yun? Ayan, ang isang kakengko yan, nitong Quadcom. Yan ang nangyayari kung Google ang batayan mo, sa batas. Kawawa naman pala si, Kengkoy pa to, si Kong Ace na nasama. Ito masabi nitong explanatory note, nakakatawa Walang katuturan Ito yung tinasawag ng mga Gen Z na mema. Mema sabi lang. Ito word for word. May mga abogado natatawa kami rito. Extrajudicial killing or the killing of individuals without judicial proceedings or legal authority poses a grave threat to the rule of law, democracy, and the protection of human rights. Opo. Siyempre! Hello! Siyempre, kahit ba sinong pinatay mo, hindi labag sa batas. Opo. Kailan ka ba pumatay na hindi labag sa batas? Unless may judicial sanction. Okay po. These acts bypass established judicial procedures. Siyempre! Kahit mag-judicial procedure ka naman, di mo pwedeng patayin Undermining public trust in the justice system. Siyempre! And violating the basic rights of life and due process. Siyempre! Siyempre, pag pinatay mo ako, di na-violate mo yung right to life ko. Patay ako Ayaw. Ano ba pinagsasasabi nito mga to? Talaga mapapailing ka na lang guaranteed by the Constitution. Kayo pa nagsasalita dyan sa Quadcom ng due process. Guaranteed by the Constitution. Concerned kayo. Kayo nagba-violate. Tuwing naghihiling kayo, bina-violate yung right to due process, right against self-incrimination, right to remain silent. Bago ngayon, concerned kayo. Mga hipokrito kayo Yo, what's up guys? Kali Politika nga pala guys. Sa ngayon guys, ito yung makikita nyo sa screen about sa survey nung nakaraang May 13 to May 15, 2024. So base dyan yung apat na tatakbo ng Senate ng Governor sa Laguna. Pero meron pang dalawa. No? Yung isa ay si Dana Fernandez, yung isa Daboy Fernandez. So yung dalawa na yon pinapa-declare na nuisance ni Dan Fernandez kasi ano lang daw yun,
sumali lang para lituhin ang mga mamboboto ang mga botante ng Laguna. No, guys. So, bibigyan ko lang tong about kay Dan Fernandez na tinagurian ni Atty. Topacio na the Google. Si Mr. Google daw. No. So, sa tingin niya ba guys, magkaaroon ng Duterte effect dito sa kay Dan Fernandez o hindi? Tandaan niyo guys, yung current na gobernador ng Laguna namin, is si Hernandez. So, isa siyang PDP laban. So, siya yung panalo. Kinalaban niya si Aragones. Pero ngayon guys, sa tingin ko ang maglalaban dito talaga, yung asawa ni Governor Hernandez, si Ruth Hernandez, pati si Sol Aragones. Ito yung guys, oh. Kita nyo. So, nung May, ayan yung survey result. So, pang-apat si Ruth Hernandez, nangunguna Sol Aragones. So, sa tingin ko guys dito, ang maglalaban, Aragones, pati si Ruth Hernandez. Kasi, kung sino yung may mga supporter kasi, malakas ang supporter ni Inday Sara sa Laguna. Actually, 800,000 votes ang nakuha niya bilang Vice President sa Laguna. So, sa tingin natin yung 800,000 yan, mababawasan niyang gawa ng may mga BBM supporter din. Pero ang effect nito kay Dan Fernandez, guys, kung sino yung supporter ni BP Sara, mababawasan na agad siya ng boto. Pagpalagay natin kalahati mawawala, di 400,000, mawawala kay Dan Fernandez. May mga 6 silang maglalaban-laban. So, yung supporter ni Sol Aragones, medyo malaki yung malaki supporter ni Sol Aragones. So, sa tingin ko lang dito guys, magandang laban to. Si Sol Aragones, pati si Ruth Hernandez. Si Dan Fernandez, hula ko dito. Magiging pangatlo na lang to guys. Gawa nga ng may mga Duterte supporter sa Laguna. So, matik yan guys, hindi nila iboboto yan. Okay, kung ako tatanungin nyo, sa akin, ang iboboto ko sa akin, sino ba? Si Sol Aragones o Ruth Hernandez? Namimili ako sa dalawa eh. Pero definitely hindi si Dan Fernandez. No? So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Lalo sa mga kababayan ko taga Laguna. Sino sa tingin nyo mananalong bilang gobernador? Iboboto nyo ba si Dan Fernandez o hindi? Comment down below guys. Kalye Politika. Peace yo.